bilang katulad ko, temporary worker na gustong kumuha ng sasakyan na hirap din dahil nga sa status natin, lalo na sa credit, highly recommended sila Sir Sok, Go Auto. So, meron ka bang down payment na binigay? Ito nga pala, 0 down payment. Zero down payment. Tapos may allowance pa ako 1 month. Si Orlando ay first time niya na mag-apply actually, di first time niya mag-apply first time niya na ma-approve sa sasakyan na talagang gusto niya. Pero isi-share niya yung kanyang naging experience dito sa amin. Si Orlando hindi ko to kilala. So, papaano mo ba nalaman na meron kami mga sasakyan na binebenta? Yun nga sir. Nakapollow ako dun sa YouTube channel nyo. Then yun, temporary worker ako dito sa Grand Prairie, Alberta. Bale, base sa status ko, mahirap makakuha ng sasakyan. Lalo na hindi pa ganoon ka strong yung credit ko. Tsaka medyo may aberya din na which is alam ko naman na mali ko kasi nag-inquire ko sa iba't ibang dealership na kasi nga ang isip ko the more the merrier na option kumbaga. Good thing din na na-approve ako kala Sir Sok, and then kumbaga budget wise na lang kasi basta may magamit lang sa trabaho. Kasi dito kapag wala kang sasakyan, hassle pagpapasok ka sa trabaho. Ngayon, ang nangyari, yun, na-approve na ako kala Sir Sok. Tapos nag-present sila. Okay lang ba sila magbanggit ng Oo naman. Siyempre. Okay lang. Sasakyan na in-offer nila sa akin yung Kia Sportage. So okay yun. Good thing napaka-transparent nila. Kumbaga sobrang honest. Kasi kahapon tumawag sila sa akin, si Sir Sok sa Sir Mitch. Sinabi na hindi pwede itong sasakyan na to kasi may accident report. Kasi kung may ibang dealership yun, go through na yun dahil syempre nga kikita na rin sila. Pero yun, talagang doon mo makikita na concern sila sa tao na tumulong talaga sila. So nag-change ng sasakyan, ang binigay sa akin na second option ay yung Kia Seltos XE, fully loaded. Tapos okay na siya, nag-go na. Medyo may konting aberya pa, so mahabang kwento. Okay, kwento mo sa kanila. Ano, ito maganda mga kababayan. Kaya natatawa siya doon sa kinekwento niya. Sabi niya, nabanggit nga niya sa inyo na nag-shop around siya. So, hindi niya alam din namin yon yung ginawa niya. So, pag nag-shop around ka ng iyong credit, anong nangyayari sa credit mo? Pag pina-pull mo yung credit Sa kung saan saan, i-send ng mga dealership yun sa iba't ibang bangko. So, mababawasan yung credit score mo. Kumbaga, paunti ng punti kada bangko. Tapos, na-approve din ako dun sa isa. Hindi ko lang sasabihin yung Tapos, mas mataas yung bi-weekly niya. 335 bi-weekly. Ba't sabi mo magandang deal yun? Magandang deal kasi meron 2 months na allowance na hindi ka no down payment, tapos 2 months na hindi ka magbibigay ng tapos kung ano pang previous. Pero mas mahal. Mas mahal nga lang. Kaya ako nalaman na mas mahal kasi kahapon din mismo ng hapon tumawag sa akin si Sir Mitch, yung boss ni Sir Sok, na pinakita lang yung reality ng computation kumbaga. So, hindi ko rin naisip yun kasi nga nahook ako doon sa offer ng kabilang dealership. Yun, so nag-compute kami through call. Naging doble yung payment. Doble yung payment mo. Imbis na good deal siya, hindi pala siya magandang deal in reality. Oo. Naging doble yung payment. Naging doble. Twice kumbaga. Tapos yun, nag-decide ako na i-go through yung Kia. Kasi nga, mas mababa. At saka yung interest rate ng kabila ay 16... Ano ba sabihin, sir? Oh. 16%. Yung interest ng kabilang dealership nila, Sir Sok, is 11.69. So good yun na interest rate para sa akin na temporary worker as a first time buyer o first time na kukuha ng sasakyan dito sa Canada. Tapos hindi maganda ang credit. Tapos kasi isinap around niya yung kanyang credit. Akala niya ganun bumili ng sasakyan dito. Oy, maganda pala mag-shop around ka, ipabuklat mo na ipabuklat yung credit mo, which is not a good thing do sa mga bibili ng sasakyan. Diba? Kaya nga gumawa kami ng video noon na it's okay na magtingin kayo ng sasakyan. Ang hindi okay, yung magpabuklat ka na magpabuklat ng credit mo. So wag niyong gagayahin yun. Wag niyong gagayahin yun. First timer kayo makuha ng sasakyan. Pero despite of that, na hindi masyadong maganda ang kanyang credit situation, first time siya nakukuha ng sasakyan dito. Ano nangyari dito sa amin? Yun, nag-go through nga ako kala Sir Sok. Bumiyahe kami ng kaibigan ko, si Greg Villanueva, from Grand Prairie to Edmonton.
4 hours, 4 and a half. Ayun, pumunta na kami doon sa dealership na Sir Sok. Pumunta ka ba sa dealership namin or Sorry, yun. sinundo kami. Sinundo kami ni Diba? Sir Sok. Ngayon, ihahatid. Oo, ngayon ihatid naman, no, di ba? VIP. Hatid na, Hatid sundo sundo. pa. Diba? Tapos Kasi nga, galing silang Grand Prairie. So, from Grand Prairie, pumunta sila dun sa Tiyahin mo, diba? And medyo malayo yon dito sa dealership namin. Almost 30 minutes na drive papunta sa kanila, kaysa naman mag-Uber pa sila, sumakay sila sa kung saan. So, sinabihan namin siya na ihahatid at isusundo na lang namin siya. Diba? Para for their convenience. Tapos, nung pagdating niya, doon sa dealership, anong bumungad sa'yo? So expected ko na makuha na deal namin na yung Kia Seltos XE fully loaded, 98 kilometers. Then pag tinur kami ni Sir Sok sa labas, tapos yun, kumbaga surprise nga, naging yung sasakyan pa din na isa sa gusto ko kasi nga napaka-safe namin yung safety feature. Ngayon, Hyundai ko na Yun talaga yung gusto mo, di ba? SEL, tapos Lower mas ang kilometers. tapos yung bi-weekly, Lower din. lower din. Unlike dun sa kabilang Dealership. Same brand lang din naman, nga lang mas bago yung kila Sir Sok. So sobrang solid nung deal. Tsaka yung dealership na hindi pa niya kilala, hindi niya alam, wala yatang Pinoy na nagtatrabaho dun no? Iba ang kausap mo dun So inoferan siya dun, pero eto kahapon kausap namin siya na ngayon nga pipick upin na niya yung sasakyan niya dito sa amin. Pero nag-inquire pa rin siya doon sa isang dealership na sinasabi niya na may magandang deal doon. Makulit Oo, makulit daw siya. Pero ano naman dito sa amin naman kasi very transparent kami na ina-explain talaga namin sa client namin. And nung nakapunta siya doon sa dealership namin, nakita naman niya talaga. Yung dealership namin, hindi siya basta-basta na dealership. So, Diba? Malaki pala, no? Akala niya siguro kasi since first time mo pa lang na marinig yung Go Auto, no? Kaya malaking kumpanya ang Go Auto, mga kababayan. At kami nga, proud kami na mag-cater sa mga kababayan natin, especially doon sa mga bago pa lang dito sa Canada. Para matulungan sila na talaga makuha yung talagang kanilang dream na vehicle. Actually, dream talaga yun nangyari, sir. Dream, Hindi nga, dream na nangyayari pala. Dream na nagkatotoo. Nagkakatotoo. Diba? Kasi hindi niya ina-expect yung mga features na nakita niya doon na talagang gusto niya. Tapos swak pa sa budget. Swak sa budget. Diba? dream car talaga yun, sir, ng mga beginner pa. So ano masasabi mo naman? Sobra. Highly recommended talaga. Okay. Kasi kaya sinasuggest ko na bilang katulad ko, temporary worker na gustong kumuha ng sasakyan na hirap din dahil nga sa status natin, lalo na sa credit, highly recommended sila Sir Sok, Go Auto. So, meron ka bang down payment na binigay? Ito nga pala, 0 down payment. Zero down payment. Tapos may allowance pa ako 1 month. Bali yung first payment ko sa sa May 10 pa. Talagang okay yung deal mo, di ba? Na nakuha sa amin. Meron ka pa bang gustong sabihin? Meron kang gustong batiin? Binabasti ko pala yung mga katulad ko na OFW dito na nakikipagsapalaran kahit malayo sa pamilya. Yun. Ano lang, tiyaga lang. Tsaka yung sa misis ko. Hello na, I love you. Tsaka yung kaibigan ko dito si Greg, tapos sila Jim, sila Krisa. Salamat, Kao. Okay, thank you rin sa iyo, Orlando. Tsaka kay Sir Sok pala, tsaka kay Sir Mitch, tsaka sa Go Auto. Thank you so much for ito pala, yung contract. Grabe. Yes. So kung kayo mga kababayan, kayo ay new to Canada, temporary foreign worker, international students, ay pagbigay alam nyo lang sa amin kung paano kami makakatulong sa inyong sitwasyon. Alright? So that's it for me today. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, buhay dito sa Canada. At kung kayo ay kukuha ng sasakyan, i-feature ko kayo dito sa aking channel. I'll see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po sa inyong lahat.